Evaluate the integral of 2x minus 1 dx from 0 to 1. Since we have limits, we can use this one. At input lang po natin ang problem, 2x minus 1. Then limits, lower limit is 0 and upper limit is 1. Equal sign, yan na po agad ang ating sagot. 0, which is letter B. So, this is definite integral. Find the antiderivative of the integral of 2x minus 3 all over x squared minus 3x dx. So, dito, hindi na po natin ito magagamit dahil wala pong given na limits. And this is indefinite integral. So, paano po tayo matutulungan ni calculator? We all know that integration and derivatives are inverse operations, right? So, ang i-apply po natin ay reverse engineering method. So, paano po ba natin gagawin? Kokopyahin lang po natin yung problem, pero hindi po kasama yung integral symbol tsaka yung dx. So, ang kokopyahin lang po natin ay 2x minus 3 all over alpha x squared minus 3x. Ayan. Then, di ba po, inverse lang ang integration at derivative. So, separate natin ang column. Kukunin po natin yung derivatives na ating choices dahil yun po ang kaya ng ating calculator. So, shift integral, letter A. Ano po yung letter A natin? We have 1 over x squared minus 3 alpha x raised to 2. Yung C, hindi na po natin yan papakialaman. Then, mag-a-assume po tayo ng value ni x. Again, itong x pong ito ay gagamitin natin all throughout the process. Just like po ng derivatives kanina. So, tatandaan po natin ang ating x. Then, derivative naman po ng letter B, which is 2x minus 3 all over. Yes po, medyo matagal po kapag calculator techniques ang gagamitin natin. But, what if may error po sa ganitong problem? So, yung ganito pong process ay back up natin. Ayan. Mainam na rin po na meron pa rin po tayong alternative. Since hindi po kakasya ang lahat ng options, A and B lang po muna ang ating gagawin. Then, calc. Tatanungin po tayo ng value ni x. Ang ginamit po natin sa ating derivatives ay ito. So, dapat all throughout the problem, iisang x lang po ang ating gagamitin. Then, equal sign. Yung ganitong value po ang hinahanap natin. So, alinman po sa apat, ang may ganitong value ay siya po tamang sagot. So, equal sign. Letter A is a no. Letter B is a no. Then, edit po natin para sa ating letter C. Si A ay papalitan natin ng C. Ayan. Medyo matrabaho lang po. Pero at least, meron po tayong other option para sa ating typo errors. So, we have shift height for absolute value symbol. Then, x squared minus 3x. Ayan. Then, close parenthesis. How about letter D? Edit din po natin. Ang task natin ay same na, the numerator. So, edit po natin. Ayan, wag po natin kakalimutan ang absolute value symbol. Minus 3x.
medyo matagal. Pero kapag nakasanayan naman na po ang calculator techniques, madali na lang po ang lahat. Kasi malaking tulong po at hindi na natin kailangan mag-memorize dito. So, the denominator, we have 2x minus 3. Ayan. Okay. So, we're done. Equal sign na lang po dahil nakapag-enter na tayo ng x. Yun na lang din po ang babasahin niya. So, ayan ang ating hinahanap. And kapareho po siya ng letter C. Let's just check letter D. And it's a no, therefore our answer is letter C. So, this is all about definite and indefinite integral using our CARS KCS 991 calculator. God bless po sa exam.